Welcome grade 8 students! Saktong-sakto na pinapanood mo ang video na ito dahil ang magiging content ng video na ito ay patungkol sa pag-aaral ng araling panlipunan, kasaysayan ng daigdig. Ginagarantiyahan ko na magiging sulit ang panonood nyo sa videong ito dahil ang saklaw lang naman ng video na inyong mapapanood ay ang kabuuang topics nyo sa first quarter ng araling panlipunan. So I hope na dahil sa videong ito ay magiging advanced ang inyong kaalaman sa pag-aaral ng araling panlipunan, kasaysayan ng daigdig. Ngayon ay mahalagang pag-aralan muna natin ang katangiang pisikal ng mundong ating ginagalawan. Ang estruktura ng daigdig ay binubuo ng 4 na layer. Ito ang crust, mantle, outer core, at inner core. Ang crust ay ang lupang inaapakan mo o nilalakaran. Ito mismo ang pinakabalat na bahagi ng daigdig. Ang mantle naman, ito ay isang patong ng mga bato na napakainit. Samantalang ang core ay binubuo ng 2 kategorya, ang outer core at ang inner core. Ang inner core ang pinakaloob na bahagi ng daigdig, kung saan binubuo ng bahaging ito ng mga iron at nickel. Nahahati ang hemisphere sa hilaga at timog na bahagi. Kung ating mapapansin, hindi pantay ang distribusyon ng lupain at tubig dito. Kaya naman, ang hilagang hemisphere ay tinawag na land hemisphere. Samantalang ang timog hemisphere ay tinawag na water hemisphere. Ang longitude at latitude ay ang patayong guhit at pahigang guhit na ating makikita sa mapa at globo. Ang Ecuador ang humahati sa hilaga at timog hemispero na ating nabanggit kanina. Itinakda din ito bilang 0 degree latitude. Ang prime meridian ay humahati sa silangan at kanlurang hating globo. Ito rin ang mga bilog o tinatawag nating great circles na tumatahak mula sa North Pole patungong South Pole. Tinatawag din itong 0 degree longitude. Ang International Dateline. Ito ang 180 degree pakanluran man o pasilangan. Nagbabago ang petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, pasilangan man o di kaya'y pakanluran. Ang tropiko ng Cancer at Capricorn ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng hilaga at timog hemisphere, kung saan ang mga lugar sa parting ito ay direktang nasisikatan ng araw. Klima at panahon, o sa Ingles, climate and weather. Ang pagkakaiba ng klima sa panahon class ay kapag sinabing klima, kalagayan ng atmosfera sa mahabang panahon. Samantalang ang weather naman ay kondisyon ng atmosfera sa isang tiyak na pook sa loob ng nakatakdang oras o araw. May mga salik sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng klima. Halimbawa, ang mga lugar na matatagpuan sa hilagang bahagi ng hemisphere ay nakararanas ng malamig na klima, gaya ng mga bansang malapit sa North Pole. Samantalang ang mga bansang direktang nakalatag malapit sa Ecuador ay nakararanas ng mainit na panahon o tropical na klima tulad ng bansang Pilipinas. So kung titingnan nyo class sa mapa o globo, ang Pilipinas ay nakalatag malapit sa Ecuador. May 2 uri lamang ng klima ang ating bansa, tag-ulan at tag-araw. Ang hanging habagat o tinatawag ring southwest monsoon na umiihip mula sa timog kanluran ang nagdadala ng mga pag-ulan at bagyo. Samantalang ang hanging amihan naman o tinatawag na northeast monsoon
ay ang malamig na hanging umiihip mula sa hilagang silangan. Ang hangin ito ay nagmula sa China at Siberia. Ang kontinente ang pinakamalaking porsyon ng lupa. Nahati ito sa 7. May mga kontinenteng magkakaugnay, samantalang ang iba naman ay pinalilibutan ng katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng Continental Drift Theory, dati ay magkakaugnay ang mga kontinente sa isang superkontinente na tinatawag na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang lupa, hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. May mga kontinenteng nagtataglay ng marami at kaunting bansa. May 7 kontinente ang daigdig: ang Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, at South America. Pinakamalaki ang Asia sa mga kontinente at ang Australia naman ang pinakamaliit. Ang Australia ay isang bansa at isa ring kontinente. Samantala, ang laki ng Europe ay 1/4 lamang ng bahagi ng kalupaan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig, batay sa lawak. Sa kabilang banda, ang Continental Drift Theory ni Alfred Wegener ay hindi pa napapatunayan na ito ay totoo. Kung susuriin ang isang mapa, mapapansing ang mga baybayin ng silangang bahagi ng South America at kanlurang bahagi ng Africa ay tila lapat at akma sa isa't isa na parang mga piraso ng isang malaking jigsaw puzzle. Sa sobrang dami ng aktibong bulkan at malalakas na paglindol na naganap sa lugar na ito, kaya tinawag itong Asia-Pacific Ring of Fire. Kabilang ang Pilipinas sa Asia-Pacific Ring of Fire dahil ilang mga aktibong bulkan ang matatagpuan sa ating bansa, katulad ng Bulkang Mayon, Bulkang Taal, at ang Mount Pinatubo. So ilan sa mga mapaminsalang bulkan na sumabog sa rehiyong ito ay ang Mount Tambora at Krakatoa na parehong matatagpuan sa bansang Indonesia, habang ang Mount Pelee na isa ring mapaminsalang bulkan na sumabog na matatagpuan sa Caribbean Island. Topografiya ay ang pag-aaral ng katangiang pisikal ng isang lugar o bansa. Anyong lupa. Ang anyong lupa ay ang mga bundok, burol, bulubundukin, kapatagan, lambak, o di naman kaya'y talampas. Ang bundok ay mas mataas sa burol, habang ang bulubundukin naman ay ang magkakarugtong o magkakaugnay na mga bundok. Ang Mount Everest na matatagpuan sa Nepal ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ang Mount Kilimanjaro ay ang pinakamataas na bundok sa kontinente ng Africa. Ito ay matatagpuan sa bansang Tanzania. Ang Elbrus Mountain ay ang pinakamataas na bundok sa Russia. Ang anyong tubig naman ay ang karagatan, dagat, tangway, ilog, gulpo, at lawa. Ang halimbawa ng karagatan ay ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, at Arctic Ocean. Pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay ang Marianas, Puerto Rico, Java Trench, Eurasian Basin. Ilan sa halimbawa naman ng malalaking dagat sa buong mundo ay ang South China Sea, Caribbean Sea, at ang Mediterranean Sea. Ang kahalagahan ng pag-aaral sa pisikal na katangian ng daigdig. Una, bukod tangi ang planeta sa solar system, marapat lang saliksikin pa at laliman ang pag-unawa sa mundong ating ginagalawan. Pangalawa, umaayon ang tao sa lugar na kanyang kinalalagyan at dito nakabatay ang kanyang paniniwala at kultura. Pangatlo, dapat mulat tayo at bukas ang ating kamalayan
yamang tayo ay bahagi ng daigdig na ating ginagalawan. Panghuli, kung mulat tayo sa kahalagahan ng ating daigdig, mapahahalagahan din natin ang mga likas na yaman nito.